doon na nakakapag-part-time sa ibang trabaho. May balitang binuhin si Rowen Soldevilla. Magdadalawang taon na sa uman si Annabel, hindi tunay na pangalan. Free visa ang status ni Annabel kung kaya't pagpa-part-time ang kinabubuhay niya. Binibili ang visa sa mga umani na nakakuha ng clearance sa Ministry of Manpower. Actually, illegal yung arrangement na yan. Karamihan nito, yung mga katulong natin na matatagal na dito, na walang actually specific employer. Yung mga nagbibigay sa kanila ng visa sa opisina, mga 10 reals, 20 reals, monthly, para bayad sa kanila. Ayon kay Annabel, mas malaki ang kita sa pagpa-part-time kumpara sa mga housemaid na nakatigil sa bahay. Nag-part-time po ako sa labas dati. Kahit bawal, at least nakakadagdag po sa kita. 60 hanggang 80 reals lang ang karaniwang sweldo ng mga household service workers dito. Samantalang sa pagpa-part-time, maaaring kumita hanggang 150 reals. Kaya naman ang problema si Annabel nang maghigpit ang Oman Ministry of Manpower. Dahil po sa bagong amendments ngayon ng gobyerno ng Oman, nahigpitan po. Naghigpit po sila, kaya bawal na po, pinagbabawal na po mag-part-time sa labas. Kaya nabawasan po ang kita namin. Ayon kay Labor Attaché Romeo Yang, nagkaroon ng amendment sa existing rules and regulations ng Ministry of Manpower. Objective nito mga amendments sa labor law nila parang sabihin nila na i-strictuhin pa yung enforcement ng mga batas nila sa magawa. So, yung mga importanting features nitong batas nito, yung unang-una, address, karamihan nito is address na employer. Maraming binago sa rules and regulations sa paggawa. Bawal sa employer na payagan niya yung licensed expatriate employees niya sa kumpanya niya na magtrabaho sa iba. Any employer na mag-i-employ ng employee na license sa ibang kumpanya sa kanya, bawal din yan. Hindi ka pwede mag-employ ng expatriate worker na yung pala nakalisensya sa ibang employer. Bawal din sa employer na mag-employ ng expatriate worker sa sinasabing mga Omanized positions. 400 reals ang penalty at isang buwang pagkakulong sa sinumang mapapatunayang lumalabag sa batas na ito. Pero sabi nila Batyan, hindi gaano apektado ang mga Pinoy workers dito. Ang maapektuhan nito na nakita natin sa enforcement ng bagong labor laws, ang karamihan nito ay mga South Asian countries, mga blue-collar workers like Indians, Pakistanis, Bangladeshis, maybe Sri Lankans. Naapektuhan lang daw ang ating mga kababayan kapag umaalis sila sa kanilang amo sa hinang pagmamaltrato. Umalis ako sa amo ko kasi hindi ko na makakayanan yung tension, sobra na. Nagkakaproblema rin daw sa sponsor dahil karamihan sa kanila ay sinisingil ang mga worker kapag tumakas sila sa kanilang mga amo. Pag sinabi kong uuwi ako, sabi niya, bayaran mo muna ako ng 700. Paano ko siya magpapayaran ng 700? Oo. Ayun nga ang problema kasi hindi siya magbibigay ng ng release. Dahil sa mga pagbabago ito, nagbigay sila ng paalala para sa ating mga kababayan, lalo na yung mga nagpa-part-time. Sa mga kababayan namin nasa labas, sana mag-isip din kayo para sa ikabubuti nyo kasi mahuhuli at mahuhuli din kayo, magbabayad pa kayo ng malaking halaga, dagdag problema pa. Kung may bala kayong tumakas sa amo nyo kaya dahil hindi nyo na kaya, huwag nyo nang balakin hanggat kayanin nyo na hindi kayo sinasaktan. Stay put na lang kayo kasi kung pumunta man kayo rito, masasabi ko nga, walang makakatulog sa inyo kundi sarili nyo lang. Nagbabalita sa Middle East, Rowen Soldevilla, Muscat, Oman.